Nagsasabi na may something dito, something is off dito sa siyempre they're very quick to dismiss, no, yung mga usap-usapan na tila baga itong si President Marcos Jr. ay meron daw stage 4 cancer. So, tignan nga natin kasi siyempre the last time ganun din yung ginawa nitong si Auntie Claire, which is to interview si Marcos Jr. doon sa kanyang bahay. Pero dito may kakaiba eh. Tignan natin wala mo ng sounds. Play natin ganyan. Although from here, makita natin na syempre kung sino yung mas malapit sa lente, mas malaki. So mas maliit dito si Marcos Jr. So okay yon. Kaya lamang kung titignan natin si Marcos Jr. dito, ayan may noise dito sa may sa may lining ng kanyang or sa may edges ng kanyang katawan hanggang sa damit. May lining, merong noise talaga as compared to Auntie Claire, malinis, wala siyang noise, kumbaga. Ayan malinis, walang noise. Pero dito kay kagaya nito dito. Ito, makita mo yung noise dito, parang may something So, kapag may noise, pwede nating sabihin na ginamitan ito ng green screen or something like AI, or if not more on green screen kasi madumi dito sa may noise sa may gilid-gilid, tapos iba yung texture, iba yung yung pixel nitong si Marcos dito kay Auntie Claire. So kung ito ay ginamitan ng AI, ng green screen, ang totoong may background nito ay si Auntie Claire. Itong likod na ito. Ayan. Ang totoong may background is si Auntie Claire. Tapos ito, in-insert na lang itong si Marcos Jr. kung green screen ang ginamitan. Pero more likely green screen ito yan yung tanong ko kung bakit ginamitan ito ng green screen. Kung green screen nga. Tingnan nga natin, panoorin, pakinggan natin. Ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko. Isa pang napansin natin, hindi sync yung sinasabi doon sa lips niya. Tingnan natin. Baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to... So kung green screen o AI, hindi tugma yung labas at buka ng bibig. Magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan At wala po tayo. So kung ito ay green screen, malamang si Auntie Claire nandito nga sa opisina ni Marcos Jr. Tapos si Marcos ay nasa ospital. Ganun diba? Tapos yung boses niya ni-record na lamang, ganun. Problema. I'm back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang yung aking ginagawa. Watching watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. So yung diet niyo, sir? Wala na. Ayan okay na po? madumi. Walang bawal. Matagal nang wala na. More than 1 month na akong walang bawal. Actually, wala naman talagang bawal. Marami lang suggestion. Iwasan ko itong ganito. Iwasan mo yung masyadong mantikain. Pero wala na yun. Hindi ko na masyadong iniisip na yun. So, yan po. Okay. So, kayo po. Ano sa tingin ninyo? Ano yung napansin ninyo dyan? Kasi marami nagsasabi na ito ay something is off dito. And yung paglabas niya sa kagaya nito, oath-taking ng Vice Mayor's League that was 2 days ago, parang old. Kasi kung titignan natin, kung ipi-play natin, hindi rin tugma hindi siya sync. Was issued last year. This extends full devolution of national government functions to LGUs until 2028. This provides the necessary time to build capacity,
And because we recognize that there's different levels of readiness with the different LGUs. Kagaya ng sabi ko, alam naman natin, iba-ibang ang lagay ng iba't ibang LGU. So, So hindi siya tugma, no? Yung kanyang bibig. we will, of course, try to take as much of that into account as we can. We also launched the Electronic LGU System, or ELGU, to help LGUs digitize. It is the national government's move as much discretion in terms of the decision Kasi itong Vice Mayor's League na ito, nangyari yung election noong last year pa. That was kailan ba? November 2025. Tapos yung oath taking niya 5 months later, which is April 2026. Parang ang tagal naman nung span ng time after ng election para magkaroon ng oath taking 5 months later. So parang it's very parang timing ba to? Parang tiniming para ito yung masabi na ito meron tapos syempre naka-indicate naman dito na live stream. Syempre sinasabi ng karamihan na ito ay pre-recorded live streaming. So far, pag titignan kasi natin, ang pinaka-recent na engagement ni Marcos ay taken with photos kagaya nito. And so, marami pa rin nag-aalanganin. Ayan, wala na dito yung flame picture, throwback picture, mga ganun ba? Wait, ayan. Mga ganyan. May ganyang engagement. So, makikita din natin parang naagnas na dito parang taba naman niya dito. So, talagang questionable sa publiko. Ako may part sa akin na questionable din talaga kasi bago ito nangyari, ito, larawan na naman yesterday. Bago ito nangyari, nakita natin halos araw-araw nagla-live stream itong si Marcos Jr. Kung hindi man nagbi-video. Kumbaga parang araw-araw na siyang active. Pero nung nabalita yung stage 4 na ito, medyo lessen yung kanyang engagement o the usage of live streaming. Ako naman sa palagay ko, ang tingin ko lang hindi siguro siya to the point na stage 4. It is more likely on doon sa issue na niya na diverticulitis kung saan isinugod na naman niya kasi yung tiyan kasi niyan butas-butas na. So, ibig sabihin maselan from the esophagus hanggang sa kanyang tiyan ay may butas-butas na yan. So, kailangan maging maingat siya doon sa pag-intake ng food. Bawal yung fatty, bawal yung acid, bawal, halos lahat bawal. Chocolate, milk tea, tinapay na maraming fats, prito, mga ganun, halos bawal lahat yan. Kaya kapansin-pansin yung kanyang pagpayat. So, pwedeng ganun. It's because of diverticulitis, baka inatake na naman siya. Kaya siya nasugod sa ospital. Okay? Nasugod sa ospital and then naka-recover din naman agad kasi syempre may pera yun pera ng taong bayan. Another one is it might be na nag-session sila na overdose. Na overdose sa kaya siya nasugod sa ospital. Pwedeng ganun Siyempre, these two factors or diverticulitis or yung OD, pwede naman within a day or two, maagapan yan. Kasi syempre, pag dinala mo sa ospital, magagamot agad yan. Pero pag stage 4 kasi, it's unlikely, very unlikely na magpapakita pa yan in public. Alright? Kasi mahirap yan You cannot just recover in 2 days, 3 days, a week. Hindi ka basta-basta magre-recover niyan. So anyway, yun ang take ko dyan. Maybe something about OD, overdose siya, or yung diverticulitis niya. But not to the point na yung stage 4. But still,
yung kanyang itsura, hindi siya normal talaga eh. Lalo na if you have this diverticulitis na na condition. Mahirap din yan i-maintain pag sa lifestyle ng isang presidente. Puyat, pagkain, tapos cocaine pa. So, hindi na talaga yan. Kaya tama lang na paghandaan ito ni VP, no? Maghanda-handa na mag-alsa balutan na siya sa kanyang kung hindi man i-ready lang niya yung kanyang opisina to take over kasi at any given rate, any given time or day, a month, maybe less than a year, we are seeing something very big, drastic change talaga. So anyway, kung nung panahon COVID, may lockdown naagapan na kayang solusyonan ng former administration. Sa ngayon, ito po wala namang lockdown pero there is this possibility of talks between US and Iran na ipapa-open yung Strait of Hormuz pero ang balita ganito pa rin na magiging new normal prices of gasolina yung kung ano yung prices ngayon. And this is sobrang sobrang hirap sa buhay natin kasi hindi ka rin basta-basta pwedeng magtaas ng presyo ng bilihin. Although marami talagang nagtaasan ng presyo ng bilihin pero yung hindi mabalik ang presyo ng gasolina, malaking epekto talaga ito sa ekonomiya natin. Malabo na raw bumalik sa dating 60 pesos kada litro ang presyo ng petrolyo sa bansa. Ito ang masaklap pa, baka daw pumalo pa sa 200 pesos. Nako! Sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, magkano na ang presyo ngayon? Ang sabi dito, mind conditioning. Pwedeng mind conditioning to. Para hindi na tayo magbaba ng presyo dito. Ito na yung new normal na prices. At gasolina. Alam mo, Cheryl, sa ngayon ay umaabot na sa 170 ang presyo ng diesel sa ilang gasoline stations. Ang gasolina naman ay nasa 120 pesos. Pero yan nga, tama ka, kahit nga raw tumigil ang gera ngayon, ay hindi pa rin maibabalik o malabo na magbalik sa dating level yung presyo ng diesel. At mukhang lalo pa raw itong tataas sa mga susunod na linggo. 5 linggo ng sunod-sunod na mega oil price hike ang naramdaman sa bansa. Ngayong araw, panibagong taas presyo na naman. Kaya umabot na ang presyo ng diesel sa 170 pesos kada litro sa ilang gasolinahan. Kaya ang mga tsuper, sumusuko na. Kabilang dyan si Tatay Joel Abelinde na nakapanayam sa programang Good Morning Kapatid. Dapat pinatay na lang kami sa kalsada. Huwag naman, ba't naman patay? Ganun naman sir Ganun na nga lumalabas Kaldero namin, mawawala na ng bigas Pamilya namin. Ba't hindi na po duguan na talaga sacrifice? Kailan ho ba kami maiintindihan ng gobyerno? Kabilang din daw siya sa hindi nakakuha ng 5,000 pisong ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kailan pa? Kung ako ay naghihingalo na, 50-50 na nga kami ngayong araw na to. Sige, sir. So kailan pa nila ibibigay ang para sa aming mga chopper? Grabe, I mean, ito talaga yung ayuda na ito. Unfair ito. Hindi ito lahat mabibigyan. Sana ang ginawa na lang ng gobyerno, sabi nila, di ikaw na magpresidente. Ikaw na magpresidente. Yun nga nakakatawang linya nila, no? Ikaw na daw magpresidente kasi mas matalino ka pa sa presidente. Kaya nga hindi ako nag-apply maging presidente kasi ayoko yung trabaho. Pero siya, nag-apply siya as president. Tayo, kumbaga, we hired him to be the president. Kumbaga nilagay natin siya sa pwesto niyan para pagsilbihan tayo at sinusuldohan natin siya. So, may karapatan tayong punahin kung hindi tama ang ginagawa ng employee natin kasi employee natin yan Trabahador natin yan, ang presidente. Kung hindi tama ang kanyang trabaho, ikaw na bilang employer, boss, may karapatan kang sisantihin. Ganun naman ang labas niyan. So, yung point dito is, parang kung sana hindi ayuda, ang ginawa yung ibibigay sana sa ayuda, i-subsidize na lang dito sa fuel or siguro sa petron.
Kasi nga, sabi ni Ramon, ang ibebenta niya raw, willing daw siyang ibenta sa gobyerno. Kung ganun, pwede namang i-subsidize muna ang Petron o kaya yung mga gasoline stations yan para sila ang magbaba ng kanilang presyo kasi subsidize na sila. So lahat ng pupunta dyan sa gasoline station na yan, magpapagas, makikinabang. 'Di ba? Hindi yung dito sa distrito na ito, pipili yung mayor, pipili yung kapitan kung sino mabibigyan. So piling-pili lang. Paano kapag yung hindi supporter ni mayor? 'Di ba? Whereas pag pupunta ka sa gasoline station na subsidized, kahit sino ka pang man yan, kahit anong kulay mo, kahit sino sinusuportahan mo, makikinabang ka. Yun sana ang isipin ng presidente, hindi yung parang para tayong namamalimos na naman dito. Anyways, They were alleging that the hearing is already on a fishing expedition. Just to follow up on the dito, mismong si Justice Acuña, ay agree na talagang fishing expedition ang ginagawa kay VP Sara Duterte kasi nga, yun talaga ang grand plan nila dito. subpoenas that were issued. Did you see anything wrong with any of the subpoenas issued by the House Justice Committee? But there's a limit to what they can subpoena. Essentially, they should not try to improve the evidence submitted by the complainants. Padagdag ng padagdag Examine what are the evidence submitted by the complainants. If they go beyond that, that's fishing expedition already. So, it's incumbent on the complainants to submit this evidence rather than to use the powers of the Congress to gather evidence that they don't have. So you agree with the defense team that this is almost akin to what is happening is a fishing expedition? I think there is a point there because the evidence that is being sought does not come from the complainants. It is coming from the committee. Kaya That should nga, not be the case. 'di ba? Yung maglilitis, sila ang gumagawa ng paraan para kumuha ng ebidensya. Hindi yung complainant. Ibig sabihin sila, sino ba yun? Sila Dilima, basta yung mga nag-complain. So, ang nangyayari, magkasama na yung complainant at saka yung House Committee. Wow. Via the issuance of subpoenas. Yeah, All right. I think that is questionable. They were alleging that the Di ba? hearing is So, already dyan pa lang halatado na. Kasi alam nyo naman, syempre historically, may nangyari kasi. Kaya ang ginagawa ng administrasyon ito, kinukuha nila yung may mga dating kaso para gawin nilang attack dogs. Syempre may bayad. Aside from may bayad, yun yung kinukuha nila yung may mga bagahe. Para merong leverage ang gobyerno na hawakan ka. Na kailangan ito, ayan, talaga, todo atake tayo sa mga Duterte, ha? Halika dito, ayan, tinawag ito. Inalis sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Presidential Commission for the Urban Poor, Chairman Terry Ridon at mga commissioners na ahensya dahil sa sunod-sunod na biyahe sa ibang bansa gamit ang pondo ng gobyerno. Makibalita tayo kay Rosalie Cos. Mismo si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagkumpirma na tinanggal na niya sa pwesto ang chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor na si Terry Ridon at mga kasama nitong commissioners dahil sa junkets. Now on Monday, I will fire about one commission mismo. Lahat sila ay wala pakialam kung nakisali lahat o dalawa, tatlo. You have to go out. Because I do not think that it will exist without your knowledge. At bakit hanggang wala akong patawad-tawad. Dagdag pa ng Pangulo, maraming beses na nagbiyahe si Ridon kahit katatalaga pa lamang sa pwesto, subalit iilang beses pa lamang na nagko-convene ang komisyong kanyang pinamumunuan. Ako naman, no personal reasons really to fire him except that
you had too much too soon. He was appointed September and he traveled about 7 times. Grabe ah. And to think that the office is an urban poor Agency. agency, I cannot understand why you have to be there at every powwow in the international scene. Henceforth, I said, everybody must get the permit from my office. Kaya naman nagbabala na rin ang Malacanang laban sa mga opisyal ng pamahalaang gumagamit sa pondo ng pamahalaan para sa mga personal na biyahe sa labas ng bansa. I think the President has given Very rampant na yan ngayon. Yung biyahe-biyahe na yan. Tapos ang ginagamit nilang pinambibiyahe nila, pera ng taong bayan. topmost priority to running after government officials who are engaged in junketing, no? Or for the government junketeers, that's the correct term. Tinanggal din ng punong ehekutibo ang mga PCUP commissioners. Nilinaw naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi ina-abolish ang PCUP o inaalis ang lahat ng mga kawani nito. So, para dito kay ayan, saan yung pagmumukhang yan? Para dito kay Terry Ridon, parang sa kanya to paghihiganti. Kasi natanggalan na siya ng pwesto early on because of kanyang kagagawan. So, madali na lang kasi yung utusan yung mga ito kasi may galit na to namumuo sa kanilang puso. May galit na with laban kay PRRD. Kaya yung ginagawa nila ngayon kay VP Sara, kay PRRD, hindi na nahirapan yung gobyerno. Other than, syempre may bagahe kapag ginakausap ka ito yung mo, pero tara, gawin natin tong mission na to. Hindi ka mapapasama. And beside that, may bayad. Mali-maleta ang ibabayad. Kaya pala, no wonder na ganun ang actuations nitong si Terry Ridon and the others. Hindi lang marami dyan na halimbawa mga drug lords, na mayor na mga drug lords na ngayon sila yung nagiging witness against the Dutertes kasi sila yung mga naapektuhan noong araw sa kampanya ni Tatay Digong sa war on drugs, war on corruptions, yung mga ganun. Sila yung apektado noon. Kasi kung titingnan nyo naman, dito nga sa usaping corruption, lagi nilang sinasabi na si Duterte, yan, sinusuportahan niyo mga Duterte. Si Sara, na Sara Lustay, ganun. Pero dito pa nga lang, sa example na lang natin sa unprogrammed appropriations. Pinakamalaki, pinakadoble si Marcos Jr. at pinakamaliit si Duterte. So, ang tanong ngayon, sino yung corrupt? Yung unprogrammed appropriations, Congressman, you can correct me if I'm wrong, is a decades-long not a concern, but it's happened for decades. I mean, I'm gonna go back to supposed to be even the time of former President Cory Aquino. Yes. Lahat po yan, from then until the time of President Bongbong Marcos. Lahat po yan nagkaroon ng unprogrammed appropriations. However, the difference would be that in the past, maybe 2 administrations, it skyrocketed. Kumbaga, yung iba, the former presidents, maliliit lang. Not in 2 administrations, only in this administration. In this administration. Dati Because kasi in the maliliit time lang. of the Duterte administration, gamit yun dun sa build nila. Yes, pero hindi, maliit lang yung mga unprogrammed appropriations kasi talagang contingency lang. Itong ginamit yan ni President Cory hanggang kay President Duterte, talagang contingency lang. Naiba kay Marcos Jr., hindi siya pang contingent or contingency. Ang nangyari kay Marcos Jr., pangbulsa nila sa sarili, pangbayad nila sa impeachment. Ganun ang ginawa nila. Kasi kung titignan ninyo, naipakita nga dito mismo sa, naipakita dito yung unprogrammed appropriations under yung from 2017, 2018 to 2025, makikita ninyo na maliit talaga kay PRRD. At may papakita talaga na kay PRRD, sa Duterte administration,
ano lang talaga yung breakdown nung appropriations ni PRRD, pag kailangan lang, kumbaga. Pero dito, kahit hindi kailangan, umimbento sila ng kunwa-kunwari na proyekto. Also the north-south rail system, they remove and they put it under program. So, yan yung makikita natin, pinakamababang appropriations kay PRRD. Variation in program appropriations as a share of the total budget across administrations. It was highest under Wow, grabe, 9% kay Marcos. President Marcos Jr. at 9% and lowest under President Duterte at 3.9%. Ngayon sabihin nyo, sinong korap? Chief Justice, Your Honors, good morning, still morning, right? Allow me to present my comments on the pending. So dyan pa lang, makikita nyo na kung sino ang totoong korap at saka hindi. Hinalakay na ng Korte Suprema ang usapin sa legalidad ng unprogrammed funds na nakapaloob sa national budget. Ang detalye ng unang araw ng oral argument sa agenda report ni Joan Manalo. Sinimulan na ng Korte Suprema ang oral arguments kung saan tinalakay ang mga petisyon na kumekestyon sa legalidad ng unprogrammed appropriations at special accounts sa ilalim ng 2024, 2025 at 2026 national budget. Alas 10 ng umaga ganap na nagsimula ang oral arguments na pinamumunuan ni Chief Justice Alexander Gesmundo, kung saan ipinaliwanag ng kampo ng mga petitioner kung bakit labag sa batas ang unprogrammed appropriations. Kabilang sa mga consolidated case na tinalakay ang petisyon na inihain ng namayapang Albay 1st District Representative Edsel Lagman at iba pa na naglalayong ideklarang unconstitutional ang 448.5 billion pesos na bicameral insertion sa 2024 General Appropriations Act o GAA. Kinwestiyon naman ang petisyon ni dating Senador Coco Pimentel at dating House Speaker Pantaleon Alvarez ang legalidad ng mismong Republic Act 11975 o 2024 GAA. Ang petisyon naman ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Rice at mamamayang Liberal Portolas Representative Laila De Lima hinihiling na maideklarang unconstitutional ang unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. This honorable court must declare unprogrammed appropriations as unconstitutional to reaffirm that only Congress wields the power of the purse, that appropriations rest on our ascertainable funding, and that all public spending must be done within the strict bounds the Constitution commands. Your Honors, if the unprogrammed appropriations are not blank checks, they are checks drawn against insufficient funds, issued not by the people through Congress, but by the executive. These checks must be voided before they are even honored and drawn against the account of the Filipino people. Para naman sa kampo ng Pimentel petition, nilalabag ng unprogrammed appropriations ang Section 25.4, Article 6 ng Saligang Batas dahil hindi anya nito sinusunod ang mga nakatakdang safeguard pagdating sa Special Appropriations Bill. Section 25.4 of the Constitution requires that any special appropriations bill state the purpose and be supported by funds actually available as certified by the National Treasurer or be matched with a corresponding revenue proposal. However, unprogrammed appropriations do not comply with these requirements. They become usable only later when certain conditions are met, are not funded at the time the law is passed, and in relation to Section 25.5, do not depend on savings. Pero paliwanag ni Solicitor General nasunog, Berberabe. Berberabe, dumaan pa rin sa tamang proseso ang unprogrammed funds sa ilalim ng national Imudpit pa. The purposes for which unprogrammed appropriations are passed are not secret. They are legislated and publicly available. If none of the triggering events happens, not a single centavo may be released. They are among the most... Grabe talaga itong mga ano na to, no? I mean, sobra sila sa kagahamanan nila.
Kita nyo, si Amena Pangandaman, nasaan na ngayon? Ang sarap ng buhay niya. Mukhang hindi siya kakasuhan eh. Pero siya yung, siya yung responsible dito sa Saro-Saro na to. SARO. What does SARO mean? Just so we are clear about the abbreviations that we are using. Special allotment release order, correct? Special allotment release order. So it is an order coming from DBM to the Treasury to release money, correct? Correct. Yes. Now, for every DBM. SARO coming for an unprogrammed item, must there be a certification of excess income? Yes, there must be a certification of the presence of A, B, or C. Okay. Because, can you assure this court that every expenditure in 24 and 25, because that is at issue now, has come from a certification accompanying a SARO? That's theoretically the case, Okay. Your Honor. So, can I ask the government to submit to the court copies, a listing of all the SAROs from the authorizing release from the unprogram as detailed as possible, meaning to say not the cumulative, but all the SAROs, you can list it down and give us digital copies. And for each of the SAROs... Nako, mukhang matatalo sila dito. Wala silang may sasubmit kasi binulsa po nila. Yan ang katotohanan yan. Nako. Kasi anong ginawa nila? Anong ginawa nila sa budget ng Pilipinas? Binaboy po nila. That will cost. Today, it is still important to have unprogrammed funds. Definitely, Your Honor. Because, as I said, any project delays is costly. For example, they remove funding for the subway system that's supposed to be finished by 2029, right-of-way appropriation for the subway, and also the north-south rail system, they remove and they put it under unprogrammed. Grabe, no? Will cost a delay of at least 5 years in the implementation of that project. At the same time, because it's delayed, then we have to pay what is called commitment fee to the lending agency, and that's usually around 0.25%. Grabe. Just to be clear, so you are saying that the funding for the subway was moved from the program to the unprogram? I have some numbers there. I will put that in my brief. Yes. So in other words, in 2024, 2025, several years. For several years, the funding that was supposed to be for the payment of the Binulsa nila. subway was moved from the program to the unprogram. Or Naumpisahan na yan kay PRRD Ituloy na lang binulsa pa. from the program. Deleted from the program. I don't know whether that was put under the program. And then in the unprogram, it was subsumed under, or the understanding was, it was subsumed under foreign assisted projects. Correct. Yes. And you are saying that that meant that instead of the unprogram being assisting us in the sense that you have a standby allocation, so that when it is already ready, that we can make the initial payments already. What happened with the subway was we had to spend more because there was no allocation to pay the counterpart. It cannot move forward because there's no funding for right-of-way acquisition. Or Nakakalula kayo. Tignan ninyo dito sa 2024 program appropriations pa lamang, no. Dito sa may NEP, proposal 281 billion pesos. Tapos dito sa GAB, parehas pa rin, walang pagbabago. Pagdating sa Senate, dinagdagan, hindi, parehas pa rin sa Senate. Pero pagdating sa BICAM, naging 731 billion 448,000 pesos. Hindi.
Tama ba? Million pala. Pero ano to? Billions kasi in 1,000 pesos. Okay? In billions po to. Billions ang pinag-uusapan natin. So, ang difference niya naging 449 billion pesos. So, nakita nyo yun, yung idinagdag nila sa unprogrammed appropriations. 449 billion pesos ang idinagdag. So, sa BICAM, from 281, halos naging, na lang, konting difference na lang, 1 trillion na. Para sa unprogrammed appropriations na hindi natin alam kung saan mapupunta ito. So, yan po ang klase talaga ng corruption na ginagawa nila. Kaya nga naman, lumobo talaga at binaboy ang budget ng bayan natin. So, with that, ang tumataas ng survey ratings dito, walang iba kundi si VP Sara. Si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong Nanguna naman si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong survey ng WR Numero Research para po sa 2028 presidential elections. Sa tanong sa una, kung ngayon gaganapin ang eleksyon, sino ang iboboto mo? Kung saan 11 politiko at opisyal na lumutang ang pangalan ng posibleng maging kandidato, si VP Sara pa rin ang may pinakamataas na porsyento ang nakuhang boto. At ilan naman po sa mga kababayan natin na nakausap ng Net25 News Team ang nagsabi po ng kanilang opinyon kung bakit nila iboboto si VP Sara bilang susunod na Pangulo ng Bansa. Kunin natin ang karagdagang detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Sara Duterte pa rin niya ang nananatiling pinakamalakas sa contender sa mga presidential balls sa 2028. Patuloy na nangunguna si Vice President Sara Duterte sa pangalan ng presidential balls sa 2028 elections. Sa pinakuling survey na ginawa ng WR Numero Research nitong Marso, 35.9% ng mga respondent ang nagsabi na si VP Sara ang iboboto nila sa pagka-presidente. Tinanong ng Net25 News Team ang ilan nating kababayan, bakit nga ba nila iboboto si VP Sara? Para bumalik po yung dati na may yung mga tao na kinakatakutan. Ngayon na mga tao maluwag. Kung ang magiging palakad niya ay katulad din ng kanyang tatay. Opo. Kasi yung seguridad ng mga tambayan na sa paligid, yung mga mas maganda nung panahon ng Pangulong Duterte. Kasi ano naman siya ni Duterte. Hindi magsasagaw ng mga ganitong kalye-serye ang ABS-CBN o GMA. Alam na this. Possible. Simula nung naupo si Tatay Digong, parang napakatan din yung mga alam niya na yung mga nagkaroon ng war on drugs. Yung kontra laban sa droga medyo. Organic to Alam nyo, generally ang sentimento ng taong bayan. Iba talaga nung panon ni PRRD. Maraming nagsasabi, alam mo yun, yung iba nga, karamihan sa kanila, walang pakialam sa politics. Pero pag tinanong mo sila na mismo mong magsasabi kasi sila yung nasa ground Tayo nasa ground, alam natin, naramdaman natin kung how peaceful ba ang community, ang paligid. Gabing-gabi, naglalakad ka, tahimik, walang ano sa'yo, basta-basta, kung meron man, mga isolated cases. Pero ngayon, kaliwat kanan, to the point na even gasolina ay talagang ninanakaw, tinatakbuhan. Pero ninyo, ilang ano lang yun pinag-usapan natin, wala pang 5,000 na full tank o talagang nanakawin pa talaga. Wala siya ngayon, parang bumalik yung mga krimen ngayon. Madami yung mga krimen. Hindi lang parang, bumalik talaga. Mga namamatay. Okay naman siya sa kanyang katagalan. Ang percentage na nakuha ni VP Sara malayo sa pumangalawa na si Senator Raffy Tulfo na nakakuha lang ng 18.5%. Paano kasi tahimik siya sa usaping korupsyon. Habang 15.7% naman si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Teka, si Robredo ay tingnan natin Tingnan natin Wait VP Sara malayo sa pumangalawa na si Senator Raffy Tulfo na nakakuha lang ng tingnan nyo kasi Sara is 35%, 18%, 15%,
15%, 36. Alam niyo pag ito ay ating ko-convert sa votes, more likely kasi 'di ba 32 million si VP Sara. So more likely ganito ang magiging vote ni VP pag ita-translate natin sa votes At tatakbo yan ng from 30 million to 35 million as you can see in the 35. And sabi niyo, bakit percent nga lang yan Oo, pero kung titignan ninyo, ganun din yung nito, yung conversion nito kasi like for example si Leni Robredo pagdating sa votes yan, tumatakbo na ang votes niya is 14 million, 15 million, hanggang dun lang. So, ganun din si Raffy Tulfo. Pag may ko-convert ito as 18 million, mga ganun, pang senador, kumbaga. Si VP, malayo-malayo. 18.5%, habang 15.7% naman si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Si Robredo ay una nang napabalitang nililigawan umano ng administrasyon para maging Mas lalong matatalo. Ganon. Nako po, Diyos me, Marimar. Hindi na kayo naawa. Ayan. Ito, si Escudero daw at saka si Martin Romualdez ay kakasuhan na rin daw. Pwede nating sabihin, yes! Sa wakas, tingnan natin ng Ombudsman, sina dating Senate President Cheese Escudero. Kakasuhan ng plunder ng Ombudsman, sina dating Senate President Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong basehan ng isasampang kaso sa dalawang dating leader ng Kongreso? Jiggy, ayon kay Ombudsman Boying Remulla, lumalabas sa kanilang imbestigasyon na nagsabwatan umano sina dating Senate President Cheese Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez sa Pandarangbong. Kaugnay pa rin yan ng flood control scam. Sa Mayo, nakatakdang isampa ng Ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan. Bukod sa pagkakadawit ni Escudero at Romualdez sa flood control scam, posible rin daw na nilabag nila ang batas sa pagbuo ng... Ang tagal naman yan. December pa yan dapat sana. Pero, while we can say na, sa wakas, ito na. Parang nilalaglag na rin ata si Martin Romualdez dito kasi unang nailaglag si Zaldico. Pero teka, may komento dito si Erice. Duda siya dito. Kasi sinabi ngayon niya, Ombudsman Boying Remulla that plunder charges are being readied against the former Speaker, Martin Romualdez, and the former Senate President, Cheese Escudero. What's your reaction to that, sir? Ay, marami ng pangako na napako. So, ano na yan, hindi na kapani-paniwala. Oo nga. Kahit ako, hindi ako naniniwala. You don't believe it at all? No. Ano lang nila yan? Pakagat lang. I don't believe. Kasi yung 19th Congress, lahat involved lahat involved ng yung leadership, both houses and Senate and the House involved dyan. So, yung cabinet members involved dyan. So, kung may kakasuhan, ang daming kakasuhan. So, hindi na ako naniniwala dyan dahil sinabi na nga, si Presidente na mismo nangako na may makukulong December 15. Kaya nga. Ang dami ng pinangako, yung ICI, hanggang ngayon, wala pa yung reports. It's with the DOJ and the Office of the Ombudsman. Yes, pero hindi mailabas yung report Tapos yung... Parang Epstein files ba yan? Hindi mailabas din yung report? Independent People's Commission na pinangako ni Presidente. Ginawa niyang priority legislation, hindi rin naman natuloy. Oo nga. Marami siyang report. Pinamadali-madali doon sa National Emergency Law na yun. Forms na pinangako para pagtakpan itong the greatest heist in the history of national budget and infrastructure, hindi naman natupad. Alam nyo, I just, navigated to this Supreme Court website at syempre pinakita nila doon yung mga cases. So itong mga sinasabi ni Erice and the rest na kaso-kaso, possible cases para kay Marcos Jr., that will come after ng kanyang pagbaba sa pwesto. Kasi even yung maalala nyo yung estate tax na sabi ni Yorme na sisingilin natin yan. Ano pa pala?
pending case pa rin sa Supreme Court. And in fact, nasilip po natin yan, dito, yan o. Ito po ay sa Supreme Court website, yung case ni Marcos Jr. doon sa estate tax. So I believe pagkatapos ng kanyang termino, babalikan lahat ito. Nakita nyo naman 386 pages ito. Sa isang pa lang to sa GR GR 212330 pa lang kasi dalawang GR to eh. So Ferdinand Marcos versus PACC. Hindi, estate tax. Tapos yung GR na isa is Ferdinand Marcos versus PACC. PCGG pala. So, dalawang kaso yan pagkatapos ng kanyang example na lang ito, makikita ninyo, no? Nakalagay dito yung mga pinaggagawa nila. Marcos Sr. in his years never had actual possession of the properties in question as they were developed and used by respondent Philippine Tourism Authority since 1978. The Municipal Circuit Trial Court found that Marcos Sr. had a vested proprietary right to the parcel of land through PTA as his lessee. However, considering the 1978 is void, no rights emanate from it. Moreover, may sinabi dito na ang pag-develop nila, given that the subject lots have been part of the Poway Lake development and have been under the control and possession of the respondent, PTA and their sublessees, the requirements of the land acquired by long-time process were not met. On the contrary, the lots as well as the improvement thereat remain in the possession and administration of PTA. Asan na yun? Ayan to. Moreover, the improvements were built with government money, largely coming from collection of travel taxes. So kung ito ginagawa pa nung panahon ng kanyang tatay, ganun din ang ginagawa ng Marcos Jr. ngayon. Yung kanyang confidential funds, intelligence funds, yung travel funds, ginagamit for his personal gains. Kasi ganun ang ginawa ng kanyang tatay. Kumbaga, kinalakihan niyang itong kalakaran eh. And nauulit ngayon at mas worse pa. Any property acquired by means of spending taxes collected should be treated as public property. The testimony of, So, yung pag-acquire ng kanilang mga assets, mga properties, pag-develop, gamit-gamit ang pera ng taong bayan. In fact, dito makikita nyo as you go through, ang daming mga petitions si Marcos Jr. dito. Siyempre, through his counsel. And si Marvic Leonin ang nag-order na accordingly, the consolidated petitions are denied. So, dininay niya yung mga petitions ni Marcos Jr. dito. The September 26, 2013 decision in May 2014 of the court, sabi niya, this decision, Sandigan Bayan civil case are affirmed and with modification. Void at unconstitutional itong ginawa ni Marcos Jr. So, nagpetition sila dito as you can see. Ayan Ayan. Petitioner si Marcos Jr. Marcos Sr. Ayan. Ito po ay through Marcos Jr. Hindi, kasi patay na siya pero siya kasi yung considered na caretaker niyan. Ito yung kanyang counsel na nagfa-file ng kanyang petition. Maraming beses silang nagpetition. Dalawang GR case niya dito GR number 212330, GR number 212612. So, yan po, pinaka-recent 2024. Actually, yung pinaka-recent dito makita ninyo is 2024. Ayan. So, lahat ng petition ni Marcos Jr. as of now sa Supreme Court, makikita ninyo ito sa website ng Supreme Court ngayon, ay denied.
So by the time nababa na siya sa pwesto, lahat ng ito, baka magkaroon na tayo ng justice, lalong-lalo na pag si VP Sara Duterte. So sisingilin dito yung estate tax ni Marcos Jr. na 203 billion. Ito na nga, baka si VP Sara nang sisingil nito kasi yung isa tumahimik na. Sabi niya, mayor yun, mayor yun. Oo nga, mayor, pero nag-zipper yung kanyang bibig. Diba? Himod poet na ngayon. So anyway, may inilabas kasi na leaked audio itong si former Congressman Mike Defensor, and boses na boses talaga ito ni Zaldico, at ito ay with regard to Adrian Bersamin at saka si Amina Pangandaman. Tapos itong si Amina Pangandaman, nakita ko nagkakalat na sa social media eh. Parang happy-happy, no? Parang walang accountability. Alam ka naman kay Adrian lang yun. Pero yun. Kasi sinabi nga sa akin ni Adrian at saka ni Mina na may instruction si Presidente. Kasi every year may 100 billion si Presidente. Hindi ko nga nasasabi yun eh. Every year. Pati 2026 may 100 billion. Kaya nga loko-loko nga eh. Tapos alam mo ba sinubmit niya? Lahat flood control yung 2025. Sabi ko, wag naman buong 100 flood control. Kaya binalitan ni Adrian yung listahan. So kung ito nabanggit dito ni Zaldico yung 2026, ito ay pinaka-recent. Malamang ito yung sinasabi ni Mike Defensor na nagkausap sila ni Zaldico at nirecord nga ni Mike Defensor. I don't know with consent ba ito o wala, but anyhow, it's very alarming kasi nabanggit dito yung 2026, which is if we, alangan namang future tense siya na, pinag-usapan na agad ng 2026 kung 2025 pa naman ang pinag-uusapan. So, ibig sabihin, yung conversation nito or yung audio nito, recent lang talaga kung titingnan natin. So, anyway, syempre, alam na natin, ito, mali-mali talagang ibig sabihin nito. Makikita nyo dito, parang ang nakatalikod dito ay si Tambaluslos. Hindi na to AI, sa bigat ng pera, dala-dala. Ayan nung mataba pa siya. Nung siya pa yung speaker, Paano yan? Ang nagbubuo. Siya na siya yan eh. Hindi na nila ito may tatanggi kasi ito, syempre sigurado walang flight plan or flight manifest ito. Kasi cleared out by the president himself. Syempre, ang fear nila by 2028, etong malinaw na fear nila. Na kung manalo si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028, tapos ito, ini-impeach siya dyan sa House of Representatives, eventually, babalikan niya kayo. But that is always a possibility, no? Alam mo paano balik ka, paano kayo balikan? Yung mga file cases against sa inyo. Hindi niya kayo babalikan in a way na parang yung ginagawa ninyo ngayon na kahit unconstitutional, kahit magbendalo kayo, ginagawa ninyo. Hindi niya gagawin yun kasi alam niya na pag ganun ang gagawin niya, may repercussion din kasi yon in the future. But I hope that she will appreciate what is happening. Appreciate? Ano appreciate? As part of the Do you even know the meaning of appreciate? Constitutional process, a consequence of a democratic system of constitutional processes? Si Ascuña nga mismo nagsabi may fishing expedition. Government. Sana yun ang maging appreciation niya. But of course, that possibility can be considered as well, Christian. Look at that face. A face of fear. Takot na takot ang mga yan sa 2028. Anyways, abangan natin ang mga susunod pa. May oral arguments pang susunod. Sa impeachment, mukhang medyo malabo na rin ang impeachment. Sa kalusugan ni Marcos Jr., malabo na rin yan. Malalaman din natin yan. One day, magiging sobra na to the point na hindi na kayang i-contain. Hanggang sa muli, maraming salamat.